Magandang araw mga kaibigan at sa lahat ng mga nakasubaybay ito sa aking YouTube channel sa Bro Jando Alabado TV. May tampok po akong video sa inyong lahat sa araw na ito. Ito yung patungkol sa tawagan namin dalawa ni Pastor Lek Katampungan kung saan titindigan daw niya na yung kanyang iglesyang kinaaniban ang the remnants of the ancient apostolic Pentecostal Church ay ang tunay na iglesia. So siya ang magpapatunay pero hindi daw idadaan sa debate kundi sa pamamagitan ng isang parabang private Bible study. Pero hindi kasi pwede na hindi ko ilantad ang kanilang sikreto kaya inilantad ko ito dahil unahan naman pinapaintultan naman niya ako na i-broadcast ko ito, no? Tingnan po ninyo, ito ay nangyari dahil sa nagkaroon kami ng text kagabi. Yung text namin naganap 'yon alas 12 na yata ng ating gabi ng April 1, no? April 1 ng madaling araw, mga alas 12 ganun. Nati-text kami. At kung saan gusto niya sana makipagtawagan kagabi, gabi na. Nung oras na yun, nanonood ako ng One Piece Ha? Yung One Piece ba season 2 doon sa Netflix, nanonood ako noon nung bigla siya nag-text sa akin. Ako nagre-reply naman ako. Gusto daw niyang tindigan na yung iglesyang kinaaniban niya yun yung tatag ni Kristo, no? Na the remnants of the ancient apostolic Pentecostal Church. Pero gusto niya doon mangyari, hindi na pwede kasi gabi na. No, sabi ko inaantok na ako, pero totoo na ayoko pa istorbo. Nood ako ng One Piece Ngayon, gusto niya kung tinawagan niya ako, hindi ko sinagot. Naka-silent naman yung phone ko, so hindi na siya narinig sa pag-ring. Hindi ko sinagot kasi gabi na. Kaiga na yung lahat. Ako nakaupo, nanonood ng One Piece sa Netflix season 2. Yun, sabi ko sa kanya, mamaya na lang umaga. So, April 2 ng umaga, nakalimutan ko, may promise pala ako sa kanya na mag-uusap kami. Nakalimutan ko. Hapon na natugunan. Mga alas 2 yata yun, natugunan. Yun ang nangyari, nag-usap kaming dalawa at napakahaba po nito, almost 3 hours. Ang ginawa ko, putol ko na lang itong nangyari na talakayan. Ito po ay mainit na talakayan, sobrang talagang mainit na talakayan ito. Kaya, kung kayo interesadong manood, narito po ang naturang video. Para mauto kita. Yes bro, uupuin mo ako syempre. Lolokohin mo ako. Magkikinig ka na kayo. Alam ko na origin ng church nyo Alam ko sa origin ng church nyo. Lolokohin. Sige, ito, pag-media kita. Ano ba ang doktrina ko? Ano ba ko ng church? Sabi ko, hindi doktrina ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, yung church origin ninyo. History ng church ninyo. Paano kayo nagsimula? Paano kayo nabuo? Sino ba ang nagbuo? Yun ang pag-uusapan din kasi alam ko kasi ang history ng Pentecostal Bahay kasi ng Pentecostal sa inyo Ha? Bahagi kayo ng Pentecostal Church. Ang Pentecostal, alam ko kung saan nagsimula ang Pentecostal Church. Kaya wag mo ko lulukuhin. Patunayan mo na lang sa akin. Sinabi ko ba na Pentecostal ako? Hindi. Bakit? Wala pa sa pangalan nyo? Wala pa sa pangalan nyo ang Pentecostal o meron? Pero sinabi ko bang Pentecostal ako? Nasa pangalan ba ng church yung Pentecostal o wala? Ay, experience yan bro. Nasa pangalan ba ng church nyo ang Pentecostal o wala? Sasagutin mo.
Karanasan kasi namin yan, kaya nasa pangalan namin. O yun na nga, yun nga, alam ko Hindi yan, alam bro, yung ko UPC, ang kaya origin ng hindi yan Pentecostal. yung UPC. Bro, Ay, alam hindi, ko ang hindi yun, origin hindi ng yung Pentecostal, Pentecostal, bro. pag-uusapan natin. Sige, No, sige. Wala akong pakialam kung ano mga Sige bro, magpaliwanag ka na. Magpaliwanag ka na at tatanungin kita. Teka lang. Sige, Sige, magpaliwanag ka, paliwanag ako, tatanungin kita. Ito po ang tanong ko sa'yo, naka-live ka ba ngayon o hindi? Tingnan mo yung Facebook ko kung naka-live ba. Oh, sige, wag kang magdalay ba? Ito, takiusap ko lang sa'yo, makipag-usap ko sa akin ng one-on-one. Okay, Sige, gusto ko lang marinig kung paano mo ako lulukuhin. Judgmental ka pala, bro. Paano kita, gusto mong ina-assume mo agad na manluloko kong tao eh. Judgmental ka pala eh. Gusto ko nga marinig kung paano mo ko lulukuhin. Alam mo kung bakit? Alam ko naman na hindi mo tatalakayin ang church origin nyo dahil doon ka sa doctrine. Ang usapan natin, hindi, wag mo nang gagalawin ang doctrine. Sa church origin muna tayo. Oh, sige, pagbibigyan kita. Ha? Sige, sabihin mo na. Makikinig ako sa'yo. Hindi kami kasama sa United Pentecostal Church. Ang Pentecostal, bro, hindi naman kasi ang denomination na katulad ng pagkakaalam mo. Kaya ngayon, itasalis kita, hanapin mo ang pangalan ko, Ang Rolly pangalan mo? Katapungan. Rolly Katapungan. Kung kasama ako sa mga Ano lahat pangalan ng mga mo? Pentecostal Church, alam mo. Ba't ka Sige. napunta ng pangalan, bro? Yung pangalan nyo ang Ancient Apostolic Pentecostal Church. Hindi nga kilala ng lahat ng Google eh. Lahat ng hindi nga nila alam eh. Ibig sabihin, ang ibig sabihin niyan, bro, ang ibig sabihin niyan, bro, sumulpot lang yan sa Pilipinas, walang ganyan sa States. Ganyan lang kasimple yan. Dahil hindi alam ni Google, hindi alam ng mga AI, kahit ni chatbot, hindi alam ni chatbot, mas malaki pa sa AI yon at saka sa Gemini. Hindi nila alam, ibig sabihin, only in the Philippines lang yan. Dito lang yan tinatag sa Pilipinas. Kaya mo, meron ko na ng mga sound effects. O, syempre, hindi mawawala ang sound effects ko. Pangit naman walang sound effects. Sabi, naka-live ka ngayon. Hindi nga ako naka-live. Tingnan mo, kung naka-live ako. Sige, tingnan mo kung naka-live ako. Sige, double check mo na. Takal eh. Gumagamit kasi. Kasi, ito na Instagram, bro. Para pag-post mo, magiging nakakatawang masasabi ko. Sige na, ipaliwanag mo na. Bro, wag ka lang dahil patutsada, ipaliwanag mo na paano kayo nagsimula, anong taon, at sino ang mga leader nyo ng panahong yan. Kaya pag ako nagtanong ng taon kung sino ang leader nyo ng panahong yan, hindi ka makasagot, sabihin, wala kayo ng panahong yan. Sige na, go. Sige, ganito. Ito nga sabihin ko, wala pa nga 15 minutes na sabi ko na sa'yo eh. Sige, sabihin mo. Ang Apostolic Church, itong sa amin ha. Ancient Apostolic Pentecostal Church. Huwag mong sabihing apostolic lang. Hindi kayo yan. Dapat kumpletuhin mo, Ancient Apostolic Pentecostal Church. Yan dapat. Wala kang problema bro kasi hindi naman nakaregister sa Security and Exchange Commission. Wala kaming ipinakikilalang eksaktong pangalan ng iglesia. Sabihin mo bro kasi nasa ano nyo yan. Nasa picture mo nga eh. Hindi. Nakaregister na sa Security and Exchange Commission. Wag ka lang ang kumpletuhin mo. Ito ka na naman. Equivocation ka na naman. Huwag ka mag-equivocation. Huwag mo akong turuan. Tuturuan kita kasi fallacy of equivocation. Di ba ang sabi ko, huwag kang gagamit ng anumang uri ng fallacy. Di ba yung sinabi ko sa'yo? Ay, pambihira ka naman. Masyado ka naman ano. Sige na. Patunayan mo na. Wala kaming official name. Anong walang official name? Meron kayong official name, Ancient Apostolic Pentecostal Church. Patunayan mong official name naman yan. Sige, ikaw magpatunay. Ba't na nasa karatula ninyo? Ba't nasa karatula ninyo? Hindi official name yan. Sige na, patunayan mo na ito ay ano. Ito ay The Remnants. Bro, ayaw ko yung fallacy of equivocation na nakapokus ka lang sa word na apostolic. Kasi kapag nakapokus ka sa word apostolic, kami apostolic din kami. Di ba? Holy Catholic Apostolic Roman Church. Apostolic din kami. Ang daming apostolic church eh.
Kaya dapat, huwag kang mag-focus sa term apostolic lang. Kung mari, kumpletuhin mo nga eh. The remnants of the ancient apostolic Pentecostal church. Sino ka naman para magbawal sa akin? Sige, ano ka naman para magbawal sa akin? Bro, pinagbabawalan kita kasi ang sabi ko sa iyo kagabi, huwag kang gagamit ng anumang uri ng fallacy. Kapag nakafocus ka lang sa term, bro, kapag nakafocus ka lang sa term na apostolic, ang gagawin mo dyan, gagawa ka ng fallacy of equivocation. Kaya huwag kang mag-focus, huwag kang mag-focus sa term apostolic lang. Paano naging equivocation kung hindi ko kumpletuhin ang ancient apostolic Pentecostal church? Sige, paano ako naging equivocation dyan? Naiintindihan mo ba ang fallacy of equivocation? Naiintindihan mo o hindi? Naiintindihan ko. O, ano yan? Oh, ito, papaliwanag ko lang sa'yo. Merong isang salita. Oh, ikaw na nga nagpaliwanag yan eh. Naiintindihan ka, pero magkaiba na kahulugan. Ibig sabihin, huwag kang gagamit ng term apostolic lang kasi pwede mong ibato sa mga apostol, pwede mong ibato sa amin, pwede mong ibato kahit kanino, dapat nakasentro lang sa inyo. Kaya yan, sige, yan. Ancient Apostolic Pentecostal Church, yan. Sige na. Huwag ka nga magmarunong, huwag ka kasi wala kang karapatan. Sige na, sabihin mo na, paano kayo nabuo? Ang itatawag, kasi hindi naman official link talaga yun, hindi nga nakaregister Sige na. Ang dami pong dada eh. Sige na, simulan mo na. Aminin mo na matigas ang ulo mo. Tutuloy Hindi ko na. matigas ang ulo ko. Ikaw ang matigas ang ulo. Sinabi nga walang gagamit ng palasi. Gamit ka pa ng gamit. Nag-usap na tayo kagabi. Walang gamitan ng palasi. Be honest. Paano naging policy kung hindi ko man kumpletuhin yung pangalan na yan? Sige, paano naging policy? Kasi maraming apostolic church, bro. At isa kami sa apostolic church. Maraming apostolic. Meron ang Catholic apostolic church. Hindi naman kami yun. Oh. Maraming apostolic church. Kaya ang gusto ko, i-focus mo lang sa inyo na apostolic church. Sabihin, kumpletuhin mo, Ancient Apostolic Pentecostal Church. Okay, apostolic. Sige, go. Pagbibigyan kita. Yung Ancient Apostolic na lang, wag mo na isama yung Pentecostal Church. O, sige. Bakit isama sa pangalan ninyo? Ancient Apostolic Pentecost. Ito, nakalagay dito. The remnants of the ancient apostolic Pentecostal church. Oh, kumpleto to. Ipakita mo yung picture. Sige sa ano. Ito, may kaakbay kang lalaki o naka-yellow green ang polo. Naka-long sleeve kayo pareho. Ikaw, naka-long sleeve kang puti, nakapantalong kang itim, nakasinturon ka pa. Yung kaakbay mong lalaki, nakangiti, naka-yellow green ng long sleeve na polo. Tapos, naka-gray yung kanyang pantalon, itim ang inyong sapatos. Oh, tapos yung coral ninyo, kulay pink yata to. Mayroon pa kayong parang plug sa labas na light green na may parang Christmas tree na design. Oh. Tapos, wag mo kung ano yun na hindi ko alam ha. Alam ko. Teka lang. Sige. Sige lang. Tinan mo ha. Makinig ka muna. Sige, drop call. Ayaw niya kasi ng ano eh. Ayaw niya kasi ng ano eh. Oh, sige. Oh. Sige, go. Relax muna tayong dalawa. Sige. May detensinado tayo eh. Okay, makinig ka muna. Wala kaming official name. Kung ginagamit man namin yan, nasa amin lang yun kung ikukumpletuhin namin o hindi. Wala kaming official name. Makinig ka muna kasi. Laban ka sa akin, hindi mo alam kung ano ang doktrina namin eh. Bro, hindi nga doktrina pag-uusapan natin, bro, ang church origin ninyo. Kasi nag-claim ka na kayo ang true church. Dapat church origin muna. Wala mo nang galawan ng doctrine. Yan ang usapan natin eh. Teka lang muna. Ikaw eh, medyo nauuli kita eh. Kailan ko sinabi sa'yo na itong sa amin, kiniklaim ko na ito ang true church? Sige, ipaalala mo. Kailan ko claim sa'yo, bro, ito ang true church yung sa amin. unang tawagan natin, bro, nagtanong ako sa'yo. Tinanong kita kung sino ang founder nyo. Ang sagot mo, si Jesus Christ. Nag-usap kayo ni Jared noon. Bro, nag-usap kayo ni Jared noon, bro. Tapos, bigla ko sumingit, tinanong kita
kung sino ang founder ng church nyo, ang sabi mo si Jesus Christ. 33 AD pa nga binanggit mong taon. Kaya dahil doon, gusto ko, kaya dahil doon, Walang ganyan. Walang bro, ganyan. wag Walang ganyan. mong bro, sinabihan pa kita pagkatapos noon, patunayan mo sa debate yan na kayo ang true church, founded by Jesus Christ, 33 AD, tapos ang sabi mo, gagawin mo true Bible study. Ayaw mo gawin sa debate, ang sabi mo, gagawin true Bible study. Hindi ko makalimutan yun, makalimutan ka pala. Ganito. Sige, pagbibigyan kita. Relaxan Oh, tayong dalawa. sige. Relaxan tayong dalawa. Wala akong sinabi pa dyan do. Kiniklaim ko na ito ang apostolic, ito ang totoong church. Wala akong sinabing kiniklaim ko. Assumption mo lang yan. Hindi, ikaw ang nagsabi nun. Sige, sige bro, patunayan mo na lang bro. Roman policy ka pala bro eh. Sige, patunayan mo na lang, maghihintay ako, patunayan mo na lang. Makikinig ako. Hindi ko patutunayan. Ikikwento ko lang sa'yo. Magkukwento ka lang ngayon? Yan ba ang pagkukulang mo ng panahon? Magkukwento ka lang? Babastos eh. Hindi ko kailangan patunayan. Ba't kita patunayan sa'yo? Ikikwento ko lang sa'yo. Ano ang origin namin? O sige, yun na nga. Sabihin mo lang anong origin ninyo. Paano kayo nabuo? Kailan kayo nabuo? Saan kayo naitatag? O, wala mo naggalawan ng doktrina. Sige, Sige. Walang pakialaman. Ang Apostolic Church, tatag ni Jesucristo. O, tamo? Okay. Huwag ako nang Yang Apostolic Church sa tatag ni Cristo, yan ba yung kinahaniban mo? Yan ba yung kinahaniban mo bro o hindi? Akala ko pag kukwentuhin mo ako. Yun na nga, gusto ko lang klaruhin para malaman ko kung nakapokus ka ba sa iglesia ninyo. Yang Apostolic Ay, Church tulungan. ba na tinatag ni Cristo sinasabi mo, yan ba yung kasi kinahaniban mo o hindi? Sige na. Pagbigyan na kita para pumalma ka lang. Gusto ko lang malaman para walang lukuhan. Sabi ko na walang lukuhan eh. O, yung Apostolic Church na sabi mo tatag ni Cristo, yan ba ang kinabibilangan mo? Yan ba o hindi? Bro, ang tanong ko sa'yo, anong account ang ginagamit mong naka-live ngayon? Sige, tanong ko lang sa'yo, anong account ang ginagamit mo na hindi yung account mo ang naka-live ngayon? Anong account ang ginagamit mong naka-live ngayon? Sige. Wala akong account na naka-live. Ba't gumagamit ka ng sound effect? Ano pa kaya alam mo gamit ako ng sound effect? Total, di naman ako nang didistract sa ano mo. Sa paliwanag mo. Ang gusto ko lang, Ang ibig sabihin niya, ang gusto ko lang ganito. Alam mo ba disrespect yan, bro? Alam mo na disrespect yan, hindi? Ha? Alam mo na disrespect yung ginagawa mo o hindi? Hindi to disrespect. Hindi to Hindi disrespect. yung ginagawa mo. Siguro Dapat bro, ako pikon nagsalita, ka lang. bakit ka tumatawa? Bro, siguro bro, pikon ka lang. Hindi ako napipikon. Oh. Hindi ako pumipikon sa'yo, bro. Hindi to disrespect. Tinuturuan lang kita, papayag ko sa'yo, disrespect yan. Hindi, akala mo lang disrespect kasi na ano ka. Bakit mo, parang ikaw, marunong ka ba mag-chess? Hindi. Ha? Pag nag-chess kayo at gumagawa ka ng mga moves na nakaka-distract, illegal yan. Naunawa mo naman siguro. Kung nag-uusap tayo tapos magagawa ka ng mga ganyan, illegal yan, bro. Anong illegal? Paano naging illegal? Makukulong ba ako nito? Alam ko, professional kita. Paano naging illegal? Makukulong ba ako nito? Bakit? Disrespectful nga yan, bro, sa kausap mo. Pag ako lang nalita, pipindot ka ng mga tumatawa. Anong tawag mo dyan, bro? Sige, kung gagawin ko sige. sa'yo yan. Ang ibig Bawat sabihin, salita bro, mo, pipindot nag-ibig ako ng dito tao. kasi hindi ka tumutupad sa pinag-uusapan natin. Ang pag-usap natin kasi, wala mo nang galawan ng doktrina. Ang sabi mo, walang pakialamanan. Bakit mo sabi walang pakialamanan? Okay. Sige, Ang- patapusin mo muna ako, bro. Kasi sabi ko, magkakwento muna ako. Hindi ako magkapatunay. Magkakwento lang. O, sige, patunay. Wala na. Kayong kaklaruhin ko lang muna kasi nag-start ka na eh. Klaruhin ko lang muna yung intro mo na Apostolic Church sinatag ni Cristo, yun bang kinabibilangan mo o hindi? Ito, ang sagutin kita. Ha? Bahagi ito. Ang katawan ni Cristo, bro. Ayun Hindi na nga. hindi Sige, ibig sabihin, Sa Apollo City. oh, ibig sabihin bro, nakuha ko na bro. Kiniklaim mo nga na kayo ang true church. Bahagi kayo ng true church. Sige, go ahead. Bahagi. Okay. Sige. Para maintindihan mo na ito, itanim mo sa kukusti mo, ha? Pareho kayo ni Bulambaw. Pareho kayo sa ni Bulambaw. Sige, sige. Ang katawan ni Cristo, bro, hindi mo masukat ang lawak niyan. Okay? Bahagi lang ito. Itong nandito, nasa Antipolo ngayon o nasa Pilipinas, bahagi lang ito ng iglesang itinatag ni Cristo. Kung asan pa yung ibang bahagi nito, hindi ko alam. Okay? Paano ko mapapatunayan na ito ay itinatag ni Cristo? Through experience.
Wala mo ng doctrine ha? Wala mo ng doctrine bro ha? Ikinikwento ko, napapatunayan ko sa aking sarili na ito ang iglesyang bahagi na iglesyang itinatag ni Kristo kasi ang katawan ni Kristo hindi naman localized. Universal yan eh. Ang nagkataon, merong bahagi na napunta dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga missionary. Okay, ito na, ikukwento ko sa iyo ha. Sa pamamagitan ng mga missionary na apostolic doctrine ang daladala. Actually, hindi namin ginagamit yung Pentecostal dati. Hindi namin naman ginagamit yung Pentecostal dati. Apostolic talaga. Ancient apostolic. Ano naman ang ibig sabihin ng ancient apostolic? Sinaunang makaapostol na iglesia. Karaan ba sa Bisaya? Kinaraan nga iglesia. Yan, ito na tayo. Ngayon, may mga elders from other countries nag-mission dito sa Pilipinas. Ang unang landing yan bro, dito sa Mindanao. Nag-raise ng nag-establish ng Bible school at maraming mga na-establish na mga tao dyan, mga mangangaral, mga ordinhan. Okay. Kabilang dyan ngayon ang aking ama sa pananampalataya, Pastor Eduardo Barrione Sr. Para alam mo yung mga pangalan na Pastor Eduardo Barrione Sr. Siya naman ngayon yung isa sa mga na-establish na ordained minister nitong mga lingkod ng Diyos na nagdala ng aral ng apostolic dito sa Pilipinas. Siguro mga 1980s pa yan, ha? Okay. Ngayon, itong ating ama sa pananampalataya, which is Pastor Eduardo Barrione Sr., nag-establish din ang Bible School. Ilang Bible School lang na kanya na itayo. Siguro kami naman, nasa batch kami, 2000, year 1999 to 2000. Yan. Ang edad ko noon ay ano pa lang, siguro mga 50 years old. Hello bro, nakikinig ka bro? Kumulan, ito lang ako. Okay, salamat. Maraming salamat. Okay. Naglilista ako rito eh. Yeah. Magkapit ka muna dyan. Year 2000 yan. Doon na kami naman yung after ng aking ama sa pananampalataya na naturuan ng talagang yung mga direkta talaga yung mga foreigner, yung mga other countries na nag-establish ng Bible School dito sa Pilipinas. Ang aking ama sa pananampalataya ay isa sa mga naging estudyante nun. At ang aking ama sa pananampalataya, nagtayo at as an apostle ang kanyang calling, nagtayo din siya ng Bible School. Ito si Pastor Eduardo Barrione Sr. Nagtayo din siya ng Bible School. Marami din siyang na-raise. Nawala kasi yung aking genealogy. Yung sana ipapakita ko sa messenger, kaya lang hindi ko makita kung saan ko nailagay ngayon yung genealogy namin eh. Okay. Siguro sa mga less than 40 na mga ordained minister ng kanyang na-start sa ilang Bible school na kanyang itinayo. Ngayon, itong mga late na yung 2000 up to mga 2014 hanggang itong mga nakarang mga 5 years ago siguro nakapag-establish ulit siya ng mga ordained minister eh. Pero ako, na-charge ako dyan 2011. Estudyante rin ako ng Bible school niyan. Okay. Na pagka church namin, bilang young preacher pa lamang, 2011 hanggang ngayon, 2026, nagkaroon na rin kami ng sariling mga church. Yan. Lahat halos ng mga ordained minister na church ng aking ama sa pananampalataya ay nakaubos na halos. Kaya ngayon, marami kayong makikita ngayon ng mga apostolic na hindi na namin kasama. Apostolic ang dadalang doctrine pero hindi namin kasama kasi kami ngayon nanatili. Remnants, kaya kami nakalagay na remnants doon eh. Maraming apostolic bro na mula sa ministeryo ng aking ama sa pananampalataya. Apostolic ang dadala pero hindi na nanatili doon sa talagang genuine, yung pure talaga na doctrine ng apostolic na siyang aming tinitindigan ngayon. Halos lima na lang kami ngayon sa history namin dito sa Pilipinas, sa ordained minister na natili dito sa Apostolic Church. Yan. Hanggang ngayon, yan ang aming kuan. And ano ang patunay na napatutunahanan ko sa aking sarili na ito talaga ang bahagi ng totoong katawan ni Kristo kasi universal ang katawan ni Kristo eh. Bahagi lang ito. Ano patunay ko? Yung kapuspusan ng banal na espiritu. Remember, Brother Jando, you cannot argue with me in my experience. Meron tayong argument from experience. Alam mo yan. Alam mo naman siguro ang ibig sabihin ng argument from experience. Hindi mo akong pwedeng debatihin sa aking personal na karanasan unless
maranasan mo yung aking naranasan. Para tayong, para akong kumakain ng lechon, sinasabi kong, sabi sa bibli kayo ang lechon, ayaw mong maniwala. Tikman mo muna para maniwala kang bibli ang lechon. Yan ang sasabi ko. Kaya gagamitin ko sa yung argument from experience. Ayan. Naranasan ko ang totoong kapuspusan ng banal na espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Doon Nakita ngayon, ka? ginagamit na namin yung setang Pentecostal. Kasi ano yung Eat na lagi kapuspusan dito. ng banal na espiritu? Yun. No, you prepare Yung your araw own ng food. Pentecostes. Grade 5 na ka, Sa Gawa Michael. 2:4. Ano Prepare your own food ka. Ibilang ang one true church. Mag-starve ka na. Alak ka Ibig nito. ni Cristo sa Gawa 2:4. Ano ang Prepare your own naging food. kanilang karanasan? Magutman ka. They Alak ka were nito. filled with the Holy Ghost and began to speak with tongues. Yan ang karanasan ng mga sinaunang mga alagad. Pentecostal, Ay, napuputol. Napuputol. okay. Bro, ang Nung pangit araw ng- ito, bro. Messenger, bro. Putol ng putol, eh. Sige, tawag ako sa... Huwag kang mag-delay, pakiusap ko lang sa'yo kung ano yung respeto mo. Sige, sige, sige. Go, go. Oh, maganda ito. Maganda ito. Maganda ito. Prepare your own food. Hello? Sige, go ahead. Hello? Apa naman to? Hello, brother. Narinig mo na ako? Yan. Narinig mo ako. Okay, messenger na to. Wag mo munang ilalive ha. At pakiusap lang, wag ka munang gumamit ng mga sound effects. Okay. Sige, go Nasa ahead. tayo. Yung araw ng Pentecostes, where 120 persons received the gift, the general outpouring of the Holy Ghost, which is 120 persons received the gift of the Holy Ghost with initial evidence of speaking in tongues. That is the experience of the day of Pentecost. Yan. Okay. Ito na ang patotoo. Ngayon, naranasan namin yan. Through the apostolic teaching. Yung turo ng mga sinaunang mga elders na itinuro sa aking ama sa pananampalataya, yun din yung aming tinuro sa amin at yun din ang naranasan namin. Yung totoong kapuspusan ng banal na espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika at may bunga ng kabanalan. Ngayon, paano ko naman kayang sabihin na maraming apostolic church ngayon na hindi tunay? Kasi bakit? Magkaiba kami ng karanasan. Iba yung naranasan ko sa naranasan nila. That is an argument from experience. Kaya kaya kong patotohanan. Kaya ganito, kaya kong sabihin na ang Catholic Church ay hindi iglesyang itinatag, hindi ang Wait lang, bro. Wait lang. iglesyang Bro, wag mo pakikialaman mo ng Katoliko. Mag-focus ka sa church origin ninyo. Okay, sige. Gagamit lang ako ng halimbawa. Ginagamit ko yung argument from experience. So, ibang religion ang itatakil ko. Kaya kong patunayan, sige, dito lang sa mga iglesyang naranasan ko, Iglesia ni Cristo, galing ako sa Iglesia ni Cristo. Galing ako ng Baptist. Galing ako ng born again. Bro, wag mo Hindi idama ko na- yung iba. Focus ka Saglit nga, paano argument ka? from Bro, argument from experience nga ang bro, ginagamit ko. wag mong idama yung iba. Ang gusto ko lang, patunayan mo sa akin na kayo ang true church. Kasi nag-claim ka kasi na bahagi kayo ng true church. Kasi kung bahagi ka ng true church, then true church nga kayo. Tuloy mo lang. Okay, sige ganito. Kinikwento ko nga lang sa'yo eh. Hindi ko nga pinapatunayan, kinikwento ko nga lang. Bahala ka na kung maniwala ka o hindi. Kasi pagkatapos marami akong tanong sa'yo. Based, Oh, sige. based sa history ng true church, tatanong ko yan sa'yo. Pag hindi tumugma, lagot ka. Oh, walang problema sa akin. Walang problema. Basta ako kinikwento ko sa'yo para maging transparent ako sa'yo. Kaya nga, okay, nasa tayo. Ginagamit ko yung argument from experience. Naranasan ko na ito ang totoong iglesia, bahagi ng totoong iglesia ang itinatag ni Kristo kasi marami na rin ako nasubukang relihiyon. Walang nagturo sa akin ni isa kung paano mapuspos ng banal na espiritu. Wala. Tinuruan ako kung paano magpuri sa Panginoon. Tinuruan ako kung paano
sumunod sa salita ng Diyos. Doktrina yan Hindi, bro eh. wala akong minimension na doctrine. Wow. Wala akong minimension na doctrine. Tinuruan ka, doktrina na yan eh, pandoktrina na yan. Focus na lang kung paano kayo nabuo, sino ang Bro, nagbuo. Nagbigay ka ng pangalan dito. Kininto ko na nga eh. Pastor Eduardo Briones ang nagpasimula sa inyo. Hindi nagpasimula. Nagtayo siya ng Bible School noong mga 1980s. Oh. Sundan mo yan. May mga galing sa ibang bansa na mga misyonaryo pumasok sa Pilipinas. So, sabihin mo sa akin kung saan na member yung mga misyonaryong yon. Anong church ang kinabibilangan ng misyonaryong yon? Idamay mo yon kasi church history nyo to eh. Apostolic Church nga ang pinanggalingan ng church na yon. Anong apostolic church? Baka protestante yan. Hindi nga bro eh. Apostolic Church nga ang pinanggaling. Kaya nga apostolic doctrine ang dala-dala sa Pilipinas eh. Ito, ay tatapatin na kita. Kasi ako, hindi naman ako taong... 1980. Pumasok sa Pilipinas, 1980. Sige, magtanong ka na, sige. Ayan po, so panahon na para ako ang magtanong. So abangan po ninyo sa next nating episode yung ako na ang magtatanong sa kanya. At nakikita ninyong mahihirapan siya sa tanong ko tungkol sa history of the true church. Kaya sa mga interesado dyan na manood, abangan nyo po mamaya. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please po hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya, mamaya po, kita-kiss po ulit tayo dito lamang sa Bro Jando Alabado TV, straight to the point. Paalam!